So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. So for today's video, let's talk about online learning application. Pero bagong lahat mga ka-lifestyle, once again, yung mga napapadaan lang sa ating channel, bago lang, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell nang sa ganun ma-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na ina-upload po natin, especially about online learning application. So alam nyo ba mga ka-lifestyle, meron na namang mga nagpapanggap na biktima ng online learning application ang nagko-comment sa mga videos natin. So lilinawin ko lang po sa inyo mga ka-lifestyle, mga pakana po yan ng mga online learning application. Yan po ay mga agent or representative or third party agency ng mga online learning application para magbigay or takutin kayo sa ganung paraan sa mga videos natin. Like, meron ako isang nabasa na meron na daw binaril sa Quezon Province na isang borrowers ng online learning application na hindi nakapagbayad. And then, meron na din nakulong sa Pasay dahil sa dami ng online learning application daw na nautangan, kinasuhan daw. Yung mga ganyang mga strategy mga ka-lifestyle is pananakot, part ng pananakot ng mga online learning application agent yan. Pinapasok na nila yung mga ganitong klaseng content kasi yun na nga siguro sa tingin nila tayo yung nagbibigay ng reason para hindi magbayad sa mga online learning application na ganito, And then sa tingin ko kahit pa paano meron din naman silang yun na nga dahilan kung bakit ginagawa nila yon. Pero linawin ko lang din ulit mga ka-lifestyle, actually yung mga sa tingin ko yung mga taong hindi talaga natitigil yung pagbabayad is meron talagang problema sa pamilya. Kumbaga mas pinipili nila muna yung kakainin nila kaysa ibabayad sa OLA. So hindi naman ibig sabihin na tinatalikuran nila yung kanilang responsibilidad, Karamihan diyan mga ka-lifestyle nagkakaproblema ng hindi po talaga inaasahan. Wag naman po nating lahatin, Kasi talaga meron talaga mga OLA farmers, Yun po talaga yung mga nangungutang kaliwat kanan sa mga online learning application platform and then hindi nila binabayaran. So, yung mga yan mga ka-lifestyle, gumagamit po yan ng iba't ibang numbers, na pagmamayari lang nila. And then, ibang address, para if ever na, yun na nga, puntahan sila, is hindi kaagad sila mapuntahan. And then, meron pa ako nabasa, napuntahan daw sa Baguio ng isang online learning application na Digido daw, napuntahan daw siya sa Baguio. Sa tingin ko, imposible, imposible mapuntahan siya sa Baguio. Ang laki-laki po ng Baguio. And then gaya nga nasabi ko dati sa mga nakaraang videos ko na hindi po nila i-risk yung kanilang buhay, kasi hindi nila kilala yung mga tao na pupuntahan nila mga ka-lifestyle. Believe me or not, ganyan po talaga yung mga iniisip ng mga online learning application agent, hindi nila kilala yung tao pupuntahan nila. Baka barilin sila yung mabaril, sila yung mabugbog, di ba? So napaka-imposible, Again mga ka-lifestyle, kumbaga sa eleksyon, sa politika, black propaganda yan ng mga online learning application agent, Para in that form of threat, mga ka-lifestyle, warning, matakot yung iba, and then yun, magbayad in the end of the day. Pero yun na nga, nasa sa inyo pa rin yan mga ka-lifestyle if maniniwala kayo or hindi. Pero para sa akin yung mga ganung klaseng comment na nababasa nyo sa mga videos natin is coming from online learning application agent or mga staff ng agent, pinapasok na nila yung ganitong klaseng mga content kasi siguro kumukonti na lang yung mga kliyente nila and then dumarami yung mga hindi nagbabayad kasi sa tingin din nila tayo yung nagkukonsente
So again mga ka-lifestyle, ako nagbibigay lang ako ng awareness, no, sa mga posibleng mangyari if ever na ma-involve or magka-problema or hindi ka makapagbayad sa utang sa mga online lending application, no. Sinishare ko yung mga naging experience ko, no, para and then para din dun sa mga baguhan or gustong mag-loan, para malaman din nila muna yung mga background ng mga online lending application or yung mga gawain, sistema, no, para malaman nila. So that's why nandito tong content na to, no, para yun na nga, to secure your privacy din, kasi alam naman din natin ano, itong mga online lending application company or agent is lahat ng nasa phone book talaga natin is tatawagan nila, no, maliban doon sa 5 reference na binigay natin. Ayun, ano. So napakaraming mga negative comment ako nare-receive, no, coming from mga nagpapanggap na biktima ng online lending application agent. Pero ganun pa man mga ka-lifestyle, alam ko matatalino yung mga viewers natin, especially yung mga biktima, maintindihan nila, no, na yung pinupunto ng mga yon is para takutin din sila, no. So wag po kayo maniniwala sa mga ganong klaseng mga comments, no, na babasa natin sa mga videos natin mga lifestyle, kasi mahirap na, di ba? So again, meron din mga nagprolong, nagpromo na sabihin daw legit. Yes, meron po talagang mga legit, no. Meron po talagang mga legit pag nagpo-prolong tayo, tapos yung mga discount promo, no. So meron mga ganun, pero karamihan po talaga is hindi po talaga legit, no. Nasa sa inyo pa rin yan. Kung meron kayong enough na pera naman, pwede kayong mag-prolong. Pero I highly suggest na huwag kayong mag-prolong, kasi at the end of the day, ganun pa rin yung interest penalty ng balance nyo, ganun pa rin, ano. So mas maganda pa doon yung principal amount na lang yung babayaran kaysa prolong. Pero hindi rin advisable, no, magbayad kayo ng principal amount, kasi posibleng hindi rin makredit yung ibabayad nyo, no. So maging mapagmatsyag tayo, mapanuri sa mga nababasa natin sa paligid, no, especially sa mga comments ng mga videos natin, and then yung mga nagte-text sa atin ng mga agent, no, na paawa effect. Meron na kasing ganun, meron na ako nare-receive na ganun through pinu-forward sa akin through messenger, yung mga paawa effect, no. Pero gaya nga ng sabi ko, like what I've said before, nasa sa inyo yan kung paano nyo i-handle yung stress nyo. Basta wala po talagang nakukulong sa utang, walang totoong legit na naka-receive ng demand letter, warrant of arrest, pinatawag sa korte, sa NBI, sa barangay, wala pa po, no. Whether you like it or not, wala pa po akong proof talaga na ganun, ano, matibay na ebidensya na meron na talagang pinatawag sa NBI dahil sa utang sa online lending application, no. Yung may-ari ng kumpanya ng online lending application nagharap sa barangay, wala pa po mga ka-lifestyle, wala pa po, no. So believe me or not mga ka-lifestyle, sa tagal ko na nagba-vlog about online lending application, no. So marami na po akong mga nabalitaan, na research, no, about online lending application na talaga namang sinishare ko sa inyo, no. So again, ang lahat ng mga nare-receive yung text, calls coming from mga agent is lahat yan is part ng kanilang trabaho, no. Part yan ng kanilang trabaho, no. Labag man sa yung iba talaga, labag man sa kanilang kalooban, sinusunod nila yung kataas-taasan, no. Kasi ano na nila yon, kumbaga sistema na nila yon, no. Sistemang bulok mga ka-lifestyle, ano. Lahat ng mga scripted text, no. So pinu-forward lang nila, no. Kahit gaano kakabait sa pinagtatrabahuan mong online lending application, pag yung sistema is bulok, ma-adapt mo po yan, no. Yun po yung nangyayari mga ka-lifestyle. So ayun mga ka-lifestyle, I hope meron na naman kayong nalaman sa
sa video natin ngayong araw na pwede nyong mai-apply sa problema nyo sa about online lending application. So again, yung talagang lugmok na talaga, depressed na, nagkakaroon ng anxiety, laban lang po tayo mga ka-lifestyle. Lilipas din po yan, maniwala kayo sa hindi. So advance happy Merry Christmas sa lahat po ng mga biktima ng online lending application, and I hope so na hindi nyo na po dagdagan yung problema nyo sa online lending application, kasi hindi na rin kayo, kahit mag-loan kayo, maghanap pa kayo ng ibang OLA, mag-loan kayo, hindi na kayo makaka-loan kasi connected po sila sa isa't isa. So yun lang mga ka-lifestyle. Have a wonderful day ahead. Peace.